natin na binaklas ko itong Trailblazer, yan, na 2014 model. Ito ay general overhaul. So yan, natanggal ko na. Ito ay nag-overheat, kaya na-diagnose ko. Ang problema ito ay naghalo yung naging tsokolate, yung tubig kag oil. Nagkaroon ng problema. So trinabil nila malayo, punta dito sa Jinsan Trailblazer. Yan, so guys, ito na yung overhaul ang ating unit na Trailblazer 2014. So ito na yung mga parts nya. Yan, sinusukat na namin. So ito, ang original niya talagang sukat dito 0.35. Yan, ang clearance niya, ang ating all ring, piston ring. Yan, sukatan ito. Yan, kita ninyo. Okay ating piston ring. So tatanggalan natin. Ito ay genuine parts na GM. Ito si Sir Alexis, gwapong tao. Gwapo kung wala na dyan. Ito yun naman second ring. So susukatin naman namin. Ito ay 0.35 mm yan. Ito yung second ring. So ito yung mga piston natin. Ito si Sir Durak. Okay. Ito ni Sir Alexis. So sukatan natin ng 0.35 ang second ring. Ayan. Okay. Hamis. Maganda pagkakuha. Okay. Ayan. Tatanggalan natin. Ito naman ang top ring natin. Top ring. Sukatan naman natin yan. Yan, medyo maluwag. Maluwag talaga yan. So sukatan natin yung 0.75. Yan, sukatan na Sir Alex 0.75. Yan, hindi magkasya. 45. Malayo. Yung 0.60 pwede na siguro yan. Yung kanya, top ring nya 0. Yeah, 55 yan, kita po ninyo. Yan, 55. Sukatan natin. Yan, so medyo maluwag pa. Subukan natin yung sa 60. Ayan, ang sakto talaga yung 60. Kailangan yung 70. Yung 70. Ayan, okay dah. Okay. Ayan. Sakto man siya, pero medyo mahigpit lang. Pero pasok na ito. Ayan. Pasok na yung 65. Yung sukat natin ay nasa 60. Ayan. Pasok na itong 60. Ay, sukat talaga. Yung 70 talaga. 75. Yan, sakto. Sakto pala yung 75 natin. Hindi nagtambay. Sakto. 75. So, yun assure namin. Ayan, sakto. Okay, pre. 75. Sakto na yan. Pasok na yan sa ating unit. Ayan. Sakto. Okay na. Pasado. Sir Alexis, yan. Ikuha na namin ng piston. Ako na magsisiting ito lahat. Kasi ako lang naka-video. So, malinis na. Okay. So, yan guys. Kita ninyo. Pakita mo dito, pre. Yan, ito yung pangalan niya. Kailangan na sa ibabaw ito. Ganun itong second ring natin. Yan, may part number yan. Dapat nasa top yan. Yan, ito yung second ring natin. So, ito naman yung pinaka top natin. Top ring natin. Yan. So, yan. So, sakto na ito. Ito yung top ring natin. Yan. So, basic lamang po yan. Matigas lang kasi wala tayong special tools eh. At least, kayang-kaya. Okay na. So, ganyan lamang po ang paglalagay ang ating piston ring. Tapos, ipipreser natin mamaya ito kung paano talaga eksakto yung kanya. So, lalagay mo natin yung mga piston ring natin. So, yan. Okay guys.
Yan, so lagi po yung tatandaan, kailangan po itong number natin nasa ibabaw po ito kasi meron pong pangalan dito. Ito yung makita ito. Yan. Yung pangalan niya, mga birds din, large. Nakatap kasi yan. Yan, nandito, pangalan niya. Top. Yan. Maliit. So, basic lamang po ito. Sa mga bagong mekaniko, pili po sundin ito kung paano maggawa ang ating piston ring na ikabit natin ito sa ating trailblazer na Chevrolet. Yan. So ito ay malinis na po talaga lahat. So inabango na talaga. So ayan na itong kuha natin ang crankshaft at connecting rod. Ipapalitan natin ito kasi meron itong bago. Nandito yung mga genuine parts natin. So ito ay GM talaga, galing ng planta. Tipin natin yung Conrad natin. So ito yung Conrad bearing natin. Yan, so genuine parts, GM talaga. Ayan, kita po ninyo. Para sa kanya talaga to sa trailblazer natin. Ito yung kakabit natin dito sa may Conrad bearing niya, may piston. Ito naman po si Sir Alexis, gina-overhaul din yung kanyang unit na yon, Keto 5. Ito ay top overhaul. Ginalinis niya na. So makakabit na naman tayo ng kanyang Conrad bearing. So ating Conrad, ito yung mga bago na dumating na parts, genuine parts natin sa GM. Yan yung part number nya. So ito, tatanggalan po natin ito Conrad bearing. So basic lang po yan. So yan, tanggal po na natin ang old nya. Kailangan po ito malinis. Linisan natin to. Yan, kailangan ito malinis at walang itong oil. Kaya para mag-lock siya. Yan, kita ninyo. At ganoon din sa kabila, ganoon din ito. Tanggal natin ganyan. Itutulak mo lang yan. Yan. Itulak ko na. So yan. So ito, lininisan lang yan. Ayan. Kailangan malinis. Dapat hindi ito lalagyan ng oil para hindi madulas. Ganyan. So ayan, ganyan lang po. Basic lamang po yan. So paglalagay naman ito, kailangan ito ng may lock kasi mayroon po yung lock dito, yung guide nya, at ganun po dito. So ganyan lang po yan natin, yan yung lock nya. So ganito lang po yung forma nya. Yan, kailangan po nakalagay yung lock nyan. Yan, sa Conrad bearing, tutulak lang yan. Ayun. So ganyan lang po, basic lamang po yan. So okay na. Ganun din sa kabila. Yan lang po, basic lamang po yan. So paglalagay natin Conrad bearing sa ating piston. Ayan, so nalagay na natin yung bago ng ating connecting rod bearing. Yan. So swabe. Yan, okay na. Yan, kita mo ninyo. Yan na talaga pagkalagay niya. So sakto yan. So ganyan lahat yan, yung mga piston dito nakalagay sa connecting rod bearing niya. Ganyan din. So to be to continue na. So ito, nalagyan na natin ng Conrad bearing, tapos mga piston ring, yan, mga bago na. So sasalpak na namin ito. Before na salpak ito, lalagyan natin ng oil dito. Sa yung bore gauge, yan, dito. Ay itong oil yan, pati ito. So meron tayong oil. Ito, DIY lang muna tayo. Yan, ito yung lalagyan namin ng oil. So yan guys, lalagyan ng oil. Kita ninyo. Ayan. Ito naman sa kabila. Ayan. Para suabe yung dating niya. Ayan. Ito lang uwil na. Ayan. Okay. So lahat yan. Linagyan ko na. Linagyan na natin yan. Pati ito. Lagyan natin ito. Ayan. So lagyan natin ng uwil niyan. Para suabe. Ayan. Ganun din sa kabila. So ito, nandito yung pressure natin sa ating piston. Ayan, meron tayong pressure. So ito yung press natin. So guys, ito na yung dito press lapit no. Ito yung piston ring natin sa wood ring. Ito. Dapat dito natin magpares dito. Dapat ikot natin ng konti yan. Tapos ang ating second ring. Yan, ito nakatalikod. Ito yung second ring. Yan. Ang top ring natin, so dito nakalagay. Yan. 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 Yan po nakalagay. Yan. Ito yung top ring natin. Yan.
Okay na. So yan guys, na-tweak na natin. Yan. So na-press na natin. So kailangan natin pantay. Yan. So tutusukan na natin to. Okay, pre? Okay, pre. Kusga, pre. Ha? Kusga, kusga. Yan. Bounce. Oh, sige, sige. Tusok na natin. Yan. So nahulog, okay na. Ano yan? Kusga. Okay, pre. Dasok, pre. Yan. Okay. Yan. So okay na. So basic lamang po ganyan ang paglalagay nating piston. Na-install natin yung piston ring, ang position niya. So tapos na. So dito naman tayo sa kanyang pagto-torque natin kasi meron tayong specification na torque na ating gagamitin. Ang ating foot pounds. Yan. So ganyan, mga basic lamang po yan. Kanina ko ipakita sa inyo kung paano mag-torque. Ito ang ating Conrad bearing sa ating crankshaft. So basic lamang po yan. Okay. Sa 22. So yan, ay nakita nyo foot pound sa 30, dapat nasa 22 siya. Yan, 22 lang po ang una natin ito torque. Itong ating Conrad bearing. Ayan. Ang na natin. Torque na natin. Yan, torque natin mga boss. Yan, tumutunog na siya. Yan, so okay na. So yan. So lahat yan, torque na natin yan. Yan. At natin. Yan. Pag okay na, ibig sabihin, tama na yung higpit niya. Yan. 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 So okay na. Ito lahat. So na-torque ko na ito. Dito. So meron po tayong 40 degrees. Kailangan natin i-40 degrees muna. So dito na tayo magbabase ang 40 degrees para perfect tayo. Ito yan 00. Yan 00, 10, 20, 30, 40. Yan dito tayo sa 40. Kaya 40 degrees tayo gagamitin. Ito naka 40 degree na tayo angle. Ayan, so ikon natin 40 degree. Kunin mo yan, pre. Kunan mo. Dito pre, dito. Okay. Yan. So ikot na natin. Tignan mo pre. Yan. Tatay. 40 degree. Yan. Okay, pakulang pa, pre. Yan. Pre. Okay yan, pre. 40 na. Ayun. So sakto na ang 40 degree. Yan. So kabila naman tayo. So ganun lamang po ang pagpo 40 degrees. So same lang silang lahat yan. So yan. Okay. Tapos na ating pagto-torque sa ating degree dito sa ating Conrad bearing bolt ito. Yan, 40 degrees. Yan. Ang una 22 foot-pounds, tapos ang last 40 degrees. So tapos na po ito. Ayan. So update po kayo bukas. So yun guys, nalagay na natin yung oil seal. Ito ko na pinakita sa inyo. Kailangan magamit kayo ng special tools nito. Kasi ang ating oil seal, ang ating oil seal niya kay iba yung type niya. Kasi wala siyang spring kasi yan. Yan guys, ito yung daan niya. So walang spring yan guys. So ganyan, kailangan meron kayong special tools. Dapat nakaganyan siya. Dapat nakaganyan. Ito yan ay pinakita po sa inyo na ibalik ganyan. Ganyan po paglagay niyan. So ganyan talaga yan. So we'll see. Para hindi po ma-damage yung mga lips niya. Pati yung wiper niya. So yan guys, na-install ko na. So kailangan mo nagawin tayo ng special tools ito. Ginawa ko. Yan, sakto-sakto. Ayan, kung ano man ninyo. Sakto-sakto yan sa wheel seal niya. So yan guys. Okay na. Install na natin. So, sakto na yung kanya. Yung clearance niya sa ating wheel seal, sa ating trip whistle. Kung nakikita nyo, nag-install ako ng wheel seal ng ating trip whistle. So makita nyo ito, yung lock niya
na guide dito sa ating pulley. Yan. So ito po yung timing niya. Yan. Kita po niya yung time niya. Dito po yung nakalagay yan. So makita po ninyo, hindi po siya nakatap. So lahat po ito na 4 ka cylinder. Yan. Na ating piston. So nakatap yan lahat. Pero hindi sabi na nakatap dito sa ating sa top number 1 tapos sa number 4. So pantay sila, hindi sagad yan. So nasa gitna lang sila yung 4 na yan. So ngayon ko pala nalaman na ito pala yung ating trailblazer. So okay. Yan, so nakita nyo, sintro na. So ganyan talaga yung timing niya. Okay. So ganun po yung timing niya, ang ating trailblazer dito sa ating kulay. Kung nakikita nyo na gusto lang ako ng wheel seal ng ating trailblazer. So makita nyo ito, yung lock niya na guide dito sa ating pulley. Yan. So ito po yung timing niya. Yan. Kita po niya yung time niya. Dito po yung nakalagay yan. So makita po ninyo, hindi po siya nakatap. So lahat po ito na 4 ka cylinder. Yan. Na ating piston. So nakatap yan lahat. Pero hindi sabi na nakatap dito sa ating sa top number 1 tapos sa number 4. So pantay sila, hindi sagad yan. So nasa gitna lang sila yung 4 na yan. So ngayon ko pala nalaman na ito pala yung ating trailblazer. So okay. Yan, so nakita nyo, sintro na. So ganyan talaga yung timing niya. Okay. So ganun po yung timing niya, ang ating trailblazer dito sa ating kulay. So nalinisan ko na itong ating cylinder head, ang ating trailblazer. So gamit itong ating block. So kakabit ko na lang ito. Yan. So kunti na lang para matapos na ito. Pag matapos na ito, so basic na lang yung mga iba, mga parts. Tapos yung timing belt niya. Ito lang. So ikabit ko mamaya. Meron tayong locking tool na gagamitin para nakatap ang ating piston number 1 tapos number 4. So sabay-sabay po lang lahat yan, yung 4 cylinder yan, 1, 2, 3, 4. Ito yung locking tool. So lalagay na natin ito. Yan, so makita ninyo yan, merong butas dyan sa loob. So lagay natin ito. So yan guys, ikutan na natin. So meron siyang thread. So nakalock na. So ibig sabihin nito, kahit ikutin natin ito, dapat ito naka-timing itong mark niya. Tapos dito. Yan. Yan, dapat split yan. Ito niyo. Yan, kahit ikutin natin, yan, nakalock na yan. Yan. Yan sa kabila. Yan. So nakalock na yan. So ito yung top niya talaga sa ating trailblazer. Sa ibang unit, ito nakatap dito sa number 1 tapos number 4. So ito, label silang lahat. Ipuro natin ilagay ang ating cylinder head. Naka-timing niya. So ito yung ating cylinder head. So malinis na. Okay. Yung ating trailblazer. So ito-timing natin. Saan? Naka-timing na yan. Ayan. So timing na po yan. Ilagay natin yung ating pagsisiting. Tapos ang ating locking tool, yan. Ito yung locking tool natin. Ninyo, may banga po dun sa may kunya punda niya, yan. So ilagay natin ito, lalocking tool to. Locking natin, locking tools. Yan. So okay na guys. So ito, nakatap na ito. Naka-timing na. Yan, kita nyo, timing na. Tapos dito, yan. 1 cylinder, 2, 3, 4. Yun. So nakatap na ito lahat. So ganito lang yung top niya sa ating unit na trailblazer na American car. So ito okay na. So ready for install na ating cylinder head. Yan guys, naglagyan natin ng ating gasket silak. Yan, cement. Yan, so lagyan natin ganyan para yung ating cylinder head gasket ay kakapit para maigpit. So ganito lamang po, basic lamang po ito sa paglalagay. Yan. Head gasket. So lalagay na natin to. Yan. So meron siyang guide.
Yan, so lagay na natin. Ayan. So nalagay na natin guys. Ayan. Okay na. Ayan na. So nalagay natin, lagyan pa natin ito ng gasket cement. So yan guys, nalagay namin ni Sir Alexis. Yan ang pinakita. So basic lamang po yan. Yan. So lalagay natin mga cylinder head bolt na. Yung mga bolt niya. Legs. Yan. Ito na mga retights. Mag-retight natin eh. Yan. 22 foot-pounds na. Kita po ninyo. Foot-pounds. Yan. So 30 yan. Tapos 22. Wala ko ginkuhan sa guhit sa may 30. Kailangan 22 lang ang foot-pounds niya. Ang una. Ating torque. So yan. Totorque na natin. Tapos, so totorque natin. Dapat magtunog. Ayan. Tunog na siya. Doon sa kabila. Ayan. So, ganun lang. Ayan. So, yan. Basic lamang po ito kung paano magtatorque. Ayan. Ayan. Ayan sa kabila. Ayan. Tingnan po doon sa kabila. Ayan. Ayan. Okay na. So ito ay gamitan ito ng 85 degrees kasi nasa 255 degrees. Yan. Second pass, third pass, tapos final pass. Yan, sa pinakita ninyo, ito ay torque angle degree. Yan, so 0, nasa 85 tayo, yan. So makita ninyo, ito yung 90 degrees, nasa 80. So kailangan nasa gitna ito. Yan. Kailangan nasa gitna nito. So, ito yung 90, dapat ito yung 80 degrees. Yan, kailangan dito sa gitna, sa limang guhit, sa gitna lang. So ganyan lang po, basic lamang po ito sa paggawa sa ating torque angle. So ayan, naka-torque angle na kami. Yan, so na 90, hindi na control. So mamaya na mamaya. Yan, okay na. I-torque namin ito. T5, pero mamaya na mamaya sa degrees. Yan, yun si Alex. Okay. Mamaya sa si Alex. Okay pa kamay. Yan, Alex. Parang tumatakbo ang aming yan. Kabila naman. Sumutakbo. So inanti lang namin. Okay. Yan, lapit na. Okay. Sige pa, konti. Sige pa. Sige pa. Up. Okay na, 90. So ganun lamang po ang 90 degrees. Yan sa Alex. Ako, grabe na, pawisan ako. Meron pang 85 degrees. So minus lang mamaya ito. So basic lamang po ito. Oil ng ating mga roller sa may rocker arm. Yan, papunta doon. So yan guys. Ilang linya yan. Para ang ating lubrication ay mag-lubricate ang ating camshaft. Ayan. Sa may camshaft niya. So ito yung ating camshaft. So meron tayong timing ito. Yan, so install natin. Yan po, so nakita ninyo ito yung timing niya sa timing mark ang ating camshaft pulley niya dito sa may timing sa ibabaw sa may camshaft niya. So ganun lamang po yan pagta-timing. So basic lamang po yan. So nakita ninyo yan po yung timing mark niya. Yan. So okay na. So nasiting na yan po ang ating camshaft. Ngayong araw na ito ay finish na tayo. So ito ay naka-timing na tayo sa ating timing belt. Tapos naka-timing po sa ating chain. Kita po ninyo. Yan dyan. Yung bilog nyo yan. So ito na guys. Yung timing natin sa injection pump. Yan. Naka-kuha na yan. Sakto na yan. Tapos natin sa crankshaft nya. Pulley. Yan. Okay na.
Tapos dito sa ating camshaft sa exhaust. So okay na. Dito sa likod, tingnan natin kasi meron dito ayan. Kita po ninyo, ito yung kanya, yung timing mark niya. Yun. Bilog yan, dalawa. Dapat magkatapat yan. So ganun lamang po ang pag-check ang ating camshaft sa timing niya. So ayan guys, ikutin na natin. Ayan. So maganda yung pag-ikot natin. Ayan. So swabe. Oh, okay na okay. Ayan. Ayan. So yan ang timing po niya. Ayan. So ganito po yung timing niya. Lagay po natin ito yung locking tool natin. Yan po yung locking tool niya. So kulang pa konti. I-kuha pa natin, isentron pa natin. Sobra. Ayan. Sobra pa yata. Yan, so sakto na ang ating timing. Yan. So ilock na rin to. Yan. So makita po ninyo, yan. Sakto na yan, timing po niya. Ayan. So ganun lamang po ito, na-torque ko na ito. So ito ay nasa 11 foot-pounds yan. Na-torque natin. Yan, basta tumunog na yan, okay na po yan. Yan, so lahat yan na-torque ko na yan. So ganyan lamang po, basic lamang po yan. Dinademonstrate ko lang po para makita po nyo kung paano ito ginawa. Yan. So itatabo na natin mga cover nya. Let's do it. Yan. Yan guys, meron naman tayong timing belt at yung trailblazer. So to be continue na. Ito yung ating camshaft exhaust. Yan. So makita ninyo, naka-timing na po yan. Ayan. So dito yung nakatapat yan, yung dalawang mark. Yan, dapat makatapat po yan. So sakto na yan, naka-sitting na yan. At saka dito, ito yung ating crankshaft pulley yan. Sakto na po yung timing nya. Tapos dito po yun, sa ejection pump. Okay na po yan. So ngayon, ikutin po natin kung magtatapat po siya. Ayan, so ikutin na natin. Ayan. So naikot na. Ayan. Okay na po. Ayan. Tatapat na natin. Ayan. Ayan. So nakatapat na yan ang ating ayan. Okay na. So, okay. So guys, good morning. Good morning. So meron na tayong kakabit ang ating high pressure pipe. Ating trailblazer Duramax. Kita po ninyo. So wala tayong kan. So kita mo natin mga kuan niya. Mga takip. Ayan. Marami. So ayan guys, malapit na matapos. So konting test na lang. So ayan, naikabit ko na lahat ang mga cover niya, mga accessories. Ayan guys. Guys, so hindi na lang. Ito na natin yung mga high pressure pipe niya. Natin Duramax. So, kunti-kunti na lang para kabit na natin. Okay. Yan, pakita po ko sa inyo. So, ating mga high pressure pipe nya. Ayan. So nakabit na natin ito. High pressure pipe. Ayan. So okay na. Temporary lang muna ito para malagyan. Ayan. Tapos punta na natin ng mga kamay lang muna. Ayan guys. So okay na. Ito na lang yung mga intake, manifold. Tapos itong exhaust ito, ikakabit ko na. Exhaust tapos ang turbo.
Tapos ang kanyang opening close sa ating turbo na ating electronics. Yan. So tapos timing belt. Yan. So guys, okay na aking trailblazer. Ayan. Kaya yung overhaul, yan aking mga kabady dito sa aming shop. Yan. So okay na po ang 2.8 na trailblazer. Yan, general overhaul. So okay na. Lang po, okay na. Kailangan na po i-describe. Papandarin lang muna. Okay na naging resulta. So, naging successful tayo. Maraming salamat. So, ito na yung guys, yung overhaul ko na trailblazer. Ano nito ay nagalo ng coolant tapos oil, naging tsokolate at naging overheat. So ito yung kanya, yung cup niya, kung mapapansin nyo, yan, meron pang siyang tsokolate, ayan. Pero sa tingin nyo dito, ngayon ay wala na. Ayan. So malinis na itong ating reservoir. So ayan guys, ibuhat natin yung takip niya para paandarin natin ang ating unit. So dito na tayo sa loob. Ayan si Senyor, bagsik na mekaniko. So natin start. So ayan, start natin. Ayan, so okay na ang ating unit na trailblazer 1.8 2.8. Ayan. So yan guys, i-test drive ko itong unit para malalaman ko kung mayroon pang overheat o wala na. Ayan guys, nag-test drive na ako ating overall na unit. So okay naman ang performance niya. So hataw naman siya. So okay na. So maraming salamat sa kasamahan ko na linagay namin dito sa makina sa 2.8 na trailblazer dito sa chassis niya. So naisalpak na namin. So okay naman performance niya. Okay ang power. Yan, okay na siya. So yun lamang po ang aking overhaul. Overheat, tsokolate, halo ang oil, tapos ang langis. So ayan, naging successful naman tayo yung ating diagnosing sa ating general overhaul, ating trailblazer nga 2.8. So maraming salamat po sa manonood sa aking YouTube channel, Marion Silos na po. Bye bye.